Nasa terasa ako ng mga oras ito habang nilalanghap ang hanging panggabi. Tahimik na ang buong kabahayan at ako na lang ang tanging gising sa mga sandaling ito. Gusto ko lang dalawin ang antok, marami kasing bumabagabag sakin. Kapag ko'y pinikit ko ang aking mata at huminga ng malalim, bakit ba sobrang sikip ng puso ko? Sobrang bigat. Hindi makatulog, nagulantang ako sa pananahimik ko nang marinig ko ang paus na boses ni Miguel sa aking likuran. Nagdadalawang isip ako kung lilingunin ko siya o hindi. Me too, aniya at narinig ko ang mga yabag na papalapit sa akin direksyon. Bumuntong hinga ako at nagpas siyang bumalik na sa aking kwarto. Doon na ako magpapadalaw ng antok, hindi ko aakalaing pupunta rin pala siya rito. Aalis, napatingin ako sa kanyang gawi, nakadistansya sa akin ng isang dipa. Walang beer na hawak sa kamay na lagi kong napapansin kapag dumadako siya rito minsan. Malayo rin ang kanyang tinitingnan at mukhang may problema. Hindi ako sumagot, wala akong planong mag-open up ng conversation. Nagpasya akong bumalik sa aking kwarto, dito na ako magpapadalaw ng antok at baka traidorin na naman ako ng puso ko. Humakbang ako pabalik sa aking kwarto. Leonora, I'm sorry, ako talaga. Napahinto ako at natigilan, tama ba ang narinig ko? He says sorry? Dapat ko ba itong paniwalaan? Di ba ito ang minsan kong inaasam-asam na sabihin niya sa akin? Kinagat ko ang aking labi at huminga ng sobrang lalim. Nagpatuloy ako sa paghakbang at tuluyan siyang iniwan. Automatikong pumatak ang isang butil na luha sa akin mata pagpasok ko sa akin kwarto, marahan ko itong pinahiran at tinungo ang kama. Tulad ng inaasahan ko kinabukasan, nasa labas na ng gate si Aldrin at sinundo ako para sabay kaming pumasok ng opisina. Pinaalam naman niya ito sa akin kahapon na siya ang maghahatid sundo sa akin at hindi ko inayawan yon. Walang mali sa kanyang gagawin at wala namang magagalit kung sasanduan at ihahatid niya ako araw-araw. Napansin ko pa ang madilim na mukha ni Miguel na naunang umalis sa amin. Hindi niya rin pinansin ang masiglang pagbati ni Aldrin. Sa loob ng isang linggo, ganito ang naging setup namin tatlo, hatid sundo ako ni Aldrin, at panay-init ang ulo ang makukuha ko kay Miguel, tulad ngayon. Muntika nang nawala si Miggy kanina sa school, God, di ba ikaw ang nagbabantay sa kanya, kung saan-saan ka kasi nakikipaglandian kaya pati ang bata nawawala sa isip mo. Isang malakas na sampal naman ang nabitawan ko sa kanyang mukha, nasa labas kami ng kwarto ni Miggy, sinadya namin yon para hindi kami marinig ng bata. Sapaw niya ang kanyang pisnging nataman at madilim ang mukhang tiningnan ako. Hindi ako lumalandi Miguel, nagtatrabaho ako para sa amin ng anak ko, galit na saad ko sa kanya. Trabaho? Did I ask you na bumalik sa trabaho? Hindi, ang sabihin mo, ginagawa mo lang ito para makapaglandian ng malapitan sa pinsan ko. Isang malakas na sampal sa kabilang pisngi ang muli niyang nalasap sa akin, pakikipaglandian. Ganito ba kababa ang tingin niya sa akin sa sarili ko? Ginagawa ko lang naman to para kahit papaano, hindi ako pabigat sa kanya, hindi niya maisusumbat na pinapakain niya ako, na hindi ako nagpapabuhay sa kanya. Nag-init ang sulok ng aking mata at alam kong tatraidorin na naman ako ng mga mata ko anumang sandali. Ang sabi ni Lucy, tumalikod daw muna siya para magbanyo, pero pagbalik niya, wala na si Miggy, lumabas daw kasi may nakitang babaeng naglalakad. Akala ko, sinundan ito ni Miggy at siya namang pagdaan ni Miguel dito para sunduin, paminsan-minsan, kami ni Aldrin ang sumusundo kapag maaga ang uwian nila, nagkataon lang na siya ang naunang samando sa bata. Hindi ako ganyan kababa kung iyan ang tingin mo sa akin Miguel, halos lumabas ang ugat sa leeg ko sa galit na nararamdaman ko. Oo, hindi mo sinabing magtrabaho ako, pero hindi ko nahihintayin pa ang isang araw na isusumbat mo rin sa akin yon. Mapakla siyang ngumiti, kung totoong nagmahal kay Miggy, kung totoong itinuring mong anak ang pamangkin ko, you would sacrifice everything, lahat, trabaho, lahat, hindi yan sa pakikipaglandian mo. Napailing ako at napakuyom, gusto ko siyang pagsusuntukin, ano pa ba sa tingin niya ang ginagawa ko, naisuko ko na ang lahat, wala nang natira sa sarili ko, kung meron man, naawa ako sa sarili ko kung bakit sa dinami-daming lalaking pwedeng mahalin. Dito pa ako umibig, tapos sasabihin niyang sacrifice everything, hindi na ba pagsasakripisyo ang ginawa ko ngayon? Sacrifice, pakikipaglandian, kasabay ng mapakla kong tawa ay ang paglaglag ng mga luha sa akin mata.
Hindi mo ba nakikita kung gaano kalaking sacrifice ang ginawa ko? Hindi mo ba nakikita kung gaano nagkakandahirap ang buhay ko? God, kinuha mo na ang lahat Miguel, hindi ka pa ba masaya? Nasa iyo na ang lahat, kung ako lang ang masusunod, umalis na kami sa pamamahay mo. Pero dahil kay Miggy, I choose to stay para hindi siya masaktan. I choose to stay kahit ang hirap tumira sa isang pamamahay na kasama ka. Dati, tinawag mo akong Sakim, ngayon tinawag mo akong malandi. What's next, ha? Miguel, well I'm telling you, hindi ako nakikipaglandian, at kung nakikipaglandian man ako, akin na iyon at wala ka na roon, buhay ko ito at karapatan kong lumigaya at mahalin ng iba. Matapos kong sabihin ang mga iyon ay hingal na hingal akong nagpapahid ng mga luha sa akin pisngi. Agad akong tumalikod pero nagulat na lamang ako nang bigla niyang hawakan ang kamay ko at pabigla akong hinila at niyakap ng sobrang higpit. I'm sorry Leonora, garalgal na sabi niya at hinalikan ako sa buhok. He's crying. Hindi ko maintindihan, anong ibig niyang sabihin sa yakap niyang binigay. Mas lalong gamulo ang isip ko at hindi ko na mapigil ang humagulhol sa kanyang malapad na dibdib. Ano ba talaga? I admit, nasasaktan ako sa tuwing makikita kong magkasama kayo ni Aldrin. I felt thousands of jealous running inside me. Nagseselos ako, nasasaktan. Gusto kitang sumbatan kung bakit ginagawa mo sa akin ito. Sinabi mo sa akin dati na mahal mo ako pero si Aldrin ang laging kasama mo. Then I realize wala naman pala tayo at hindi ka akin pero, God, Leonora, mahal kita, mahal na mahal. Mas lalo akong humagulhol sa mga sandaling ito. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya. Mahal mo pa rin ba ako, Leonora? I'm willing to sacrifice everything, just for you. Huwag ka lang mawala sa akin, hindi ko kayang makitang ibang lalaki ang nagmamahal sa iyo at mamahalin mo. Gusto ko, ako lang Leonora, ako lang baby, ha? Bumitiw siya sa pagkakayakap sa akin at hinaplos ang aking pisngi. Hindi ko mapigil ang ngumiti kahit hilam sa luha ang mga mata. Tinawag niya akong baby at nakakatunaw ng puso ang mga binitawan niyang salita. Hindi pa ba ako maniniwala kung ang sinisigaw ng puso ko ngayon ay pangalan niya? God, how I love this man so much. All a while na akala ko baliwala lang sa kanya na mapalapit ang loob namin sa isa't isa ni Aldrin. Mali pala ako. Kaya pala laging mainit ang ulo niya at madilim ang hitsura. Marahan akong tumango, oo ikaw pa rin ang mahal ko, habang sinasabi ko ito, pinapahira naman niya ang mga luha na walang tigil sa pagwawala sa aking mata. Thank you Leonora baby, niyakap niya ako ulit at hinagkan ang aking noo ng buong suyo, promise I will never hurt you again. Gumanti naman ako ng yakap, ang lahat ng mga hinanakit, pagdaramdam at galit ay naglahong parang bula. Binalot ito ng hindi mabilang kasiyahan, kung pwede lang magtatalon at magsisigaw sa tuwa, ginawa ko na. Pero agad akong natigilan nang maalala ang kanyang babae, bumitiw ako sa pagkakayakap. Ikakasal ka na sa fiancé mo, nagbaba ako ng tingin pero agad din niyang tinaas ang mukha ko. Ikaw ang pakakasalan ko Leonora, namilog ang mata ko, tama ba ang narinig ko o pinaglalaroan ako ng aking imahinasyon? Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanyang malamlam na matang nakatunghay sa akin, hinahanap ko ang kasagutan na pinipilit kong mabigyan linaw. Tama ba ang narinig? Ngunit bago pa ako matapos sa pagsasalita, ang masuyong halik niya na ang pumihil sa akin. Habol ko ang hininga ko nang maghiwalay ang aming labi, muli, dinante niya sa akin pisngi ang kanyang kamay at hinaplos ito. Will you be my wife? Please say yes, I take no for an answer. Marahan akong natawa, pati sa pag-propose ng kasal, bossy na bossy ang dating at ayaw pa ng no ang sagot, kung hindi ko lang siya mahal, malamang hindi ang nakuha niyang tugon sa akin, pero dahil mahal na mahal ko pa rin siya hanggang ngayon, oo ang sagot ko, di ba ito ang pinakamaligayang araw ng isang babae sa kanyang buhay kung aalukin siya ng kasal sa lalaking minamahal niya, aayaw pa ba ako? Yes, masayang sagot ko, bigla naman niya akong binuhat sa ere at inikat, para siyang batang natuwang-tuwa at halos ayaw na akong ibaba, ang huli ko lang matandaan sa oras na yun, sa aking kwarto ang huling hantungan ng aming pagmamahal na tinugon sa isa't isa. Nakangiting pinagmasdan ko si Miguel sa aking tabi na mahimbing na natutulog, nakaharap siya sa akin at nakayakap, para bang ayaw akong pakawalan kahit umagang-umaga na, buong gabi namin tinugon ang bawat isa at halos mapuno ako sa mga sweet nothings niya.
Dinama ko ang kanyang makakapal na kilay, kasunod ay ang nakapinid niyang mata na minsan kong kinatakutan, kapag kway ang matangos niyang ilong na nagbibigay ng kakaibang karisma nito at ang huli ay ang mapupula niyang labi na kay sarap halikan habang buhay. Ako na ang nagmamay-ari ng puso ng lalaking ito, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala pero andito siya, kayakap ako. Miguel, bangon na. Tinapak ko ang kanyang pisngi. Umungol naman siya at tila batang nagmamaktol, mamaya na. May trabaho pa tayo, start now hindi na magtatrabaho ang baby ko. Hindi na ako nagulat, alam ko namang mangyayari yun, but somehow nakukonsensya ako. Parang pinaglalaroan ko lang si Aldrin pero sasabihin ko sa kanya ang totoo. Kaya hindi ko magawang tugunin ang pamimilit niyang pumasok sa puso ko dahil si Miguel ang naunang pumasok. Okay, maliligo lang ako at ipaghahanda kita ng breakfast, akmang babangon ako nang bigla niya akong hilahin pabalik at pumaimbabaw sa akin. Mamaya na, nagmulat siya ng mata at namimilyong kinindatan ako. Oy, ano ka ba, ang baho ko, alis ka nga sa ibabaw ko. Pinipilit ko siyang itulak pero ang bigat niya. Tumawa naman siya at ang cute niyang tingnan sa tawa niya. Hindi ka naman mabaho at inamoy ako. Ang bango mo kasi, Miguel ha, alam ko yang nasa isip mo, ayoko, baka pumasok si Miggy. Pinandilatan ko siya ng mata at bahagyang kinurot sa tagiliran. Tumatawa naman siyang dinakip ang kamay ko at inilagay ito sa aking uluhan. Huwag dyan, may kiliti ako. Pilyong kinintalan ako ng halik sa lobby. Miguel, talaga bang mahal mo ako? Natawa siya at pinisil ang aking ilong. Magiging ganito ba ako kung hindi kita mahal? What if, darating ang araw na magbabago ang pagmamahal na sinasabi mo? Tila batang tanong ko. Kinintalan niya muna ako ng halik bago nagsalita. Kung meron man magbabago, iyon ay mas lalo kitang mamahalin, aalagaan at ipaglaban. Mahal kita at patutunayan ko ito hanggang sa huling buhay ko. Tila kiniliti ako sa masarap na salitang binitawan niya. How I wish na totoo ito dahil hindi ko alam ang gagawin kung sakaling iiwan niya ako. Baby, bakit baby? Hindi ako sanggol pero ang totoo, kilig na kilig ako. Silly girl, pinisil niya ulit ang ilong ko. Natatawa naman akong pinisil din ang kanyang ilong at nagtawanan kaming dalawa. Ang cute niya talaga pag tumatawa at ang sarap pakinggan sa tinga ang mga tawang pinakawalan niya. Maya-maya pa'y kapwa kami natigil at napatitig sa isa't isa. Hinaplos ko ang kanyang pisngi at pikit matang hinalikan siya sa lobby. Hinding-hindi ako magsasawang gagawin ito sa kanya kahit na tumanda kaming dalawa at kukulubat ang aming mukha. Mahal kita Leonora, mas mahal kita Miguel. At muli na ulit ang pagmamahala na pinalasap namin sa isa't isa. I can feel his gentleness and love. Nang kumatok si Miggy sa pintuan, kapwa kami natigil at nagtawanan ng mahina. Mommy, alis ka na. Andyan na ang anak ko. Nakangiting honest ko sa kanya. Anak natin, kinagat niya ng pabiro ang tenga ko. Come in son, baling niya kay Miggy sabay tayo at pinagbuksan ito. Lumarawan ang gulat at saya sa mukha ni Miggy nang makitang andito sa silid ko ang lalaki. Inosenteng nagpalipat-lipat siya ng tingin sa amin. Daddy, dito ka natulog sa room ni Mom. Kinarga siya ni Miguel at muling isinara ang pintuan. Dinala niya sa kama ang bata. Yes, son, gusto mo ba ng little brother? Pinanlakihan ko naman ng mata ang binata pero tinawanan lang ako. Sige, go out ka muna kasi gagawa muna ng baby brother si mommy at daddy. Namula na lamang ako ng husto nang tuwang-tuwa tumango ang bata at patakbong tinungo ang pintuan at binuksan. Gusto ko baby boy na malaki agad daddy ha, huling saad niya at lumabas. Kinurot ko sa tagiliran si Miguel at pinandilatan siya ng mata, kung ano-ano ang pinagsasabi mo sa bata. Hinuhuli naman niya ang kamay ko at hinalikan yun, tutuhanan natin yun, let's start. Humagik-hik ako at binawi ang kamay, yes. Kinuwang ko ang kamay sa kanyang leeg at pabigla niya akong binuhat patungong banyo. Biglang nagbago ang takbo ng buhay ko sa piling ni Miguel. Walang araw at oras na hindi niya pinaparamdam sa akin ang pagmamahal niya. Halos langgeman na kami sa sobrang sweet. Sa hapagkainan naman ay sinusubuan niya ako at halos ang daming pagkain ang nilalagay sa plato ko. Ako na rin ang naghahanda ng susuotin niya sa trabaho. Magkasama na rin kami sa kanyang kwarto at alagang-alaga niya ako sa kanyang pagmamahal.
Ang dating suplado, masungit at walang puso sa sobrang cold at seryoso ay ngayon naging malambing, maasikaso, laging nakangiti kapag kaharap ako at para akong prinsesa ng buhay niya kung itrato. Hindi ako rito mag-lunch baby ha, pero aagahan ko ang uwi sa hapon para ipasyal kayong mag-ina ko. Tila batang naglalambing na saad niya at hinahaplos ang aking buhok. Ako naman ay binubutones ang long sleeves niya at inayos ang kanyang kurbata. Ano ka ba? Lagi mo na nga kaming pinapasyal ni Miggy, hindi ko nga alam kung nakakapagtrabaho ka pa ng maayos niyan. Gusto ko nga ayoko nang umalis sa tabi niyo ni Miggy. Natigil ako at tinitigan siya. Thank you baby, saka ko siya kinintala ng halik sa noo kahit ang super liit ko sa kanyang height. No, thank you baby, bigla naman niya akong itinaas sa ere at inikat sandali. Hey ibaba mo na ako at nang makapag-breakfast na tayo. Hinampas ko siya sa balikat, as you wish my princess, natatawang ibinaba niya ako at sabay na kaming bumaba para mag-almusal. Pero ang kasiyahang nadarama ko na akala ko ay magtatagal ay sandaling naglaho nang dumating ang ina ni Miguel ng araw na yon. So you are Leonora, ang babaeng makapal ang mukha na nanakit ng fiancé ng anak kong si Miguel. Nagbaba ako ng tingin, hindi ko inaasahan ang pagkikita naming yun ng ina ng lalaking mahal ko, ang mas masakit pa. Ang pagtawag sa akin ng malandi at makapal, para bang pinapahiwatig nito na kung sino man ako sa buhay ng anak niya, dapat na akong tumalikod at lumayo hanggat maaga pa. Pinagsadahan niya pa ako ng tingin na parang binabasa. Ano po ang gusto niyong inumin, ma'am? Alok ko ng maiinom. It's Seniora, pinal na pagkukorek niya. Get me a tea, now, moldite niyang pag-uutos. Marahan akong tumango at mabilis na nagpaalam. Mukhang may malaking problema akong haharapin nito, pagkatapos ng kay Francine, ngayon naman ay ang Seniora. Dala ko pabalik ang tsaa nang bigla niya akong inismiran at tinalikuran, at walang palem na umalis. Naiwan na lamang akong hindi nakahuma sa inasta ng matandang Seniora pero mukhang batang-bata pa rin ang hitsura at manamit, larawan ng isang mayaman at maimpluwensya sa larangan ng negosyong umiikot sa mundo. Halos hindi ako mapakali. Napansin ito ni Miggy pero hindi ko sinabi, hinihintay ko si Miguel na dumating at sabihin na narito ang kanyang ina, gusto ko nga siyang tawagan pero pinilit kong wag gawin yun at baka madisturbo ko siya. Asan ang apo ko? Mula sa pintuan, pumasok ang matandang Seniora, bumalik ito. Napatingin ako kay Miggy na naglalaro ng kanyang paboritong robot sa sala, parang andun yung feeling na gusto kong itago ang bata, iba ang pakiramdam ko. Natatakot ako na hindi mo ari. There, ang cute-cute nga pala talaga ng apo ko. Bigla itong lumapit kay Miggy at niyakap, you look like Raffy when he's a baby. Nagtatakang tumingin sa kanya ang bata, sino po sila? Humakbang ako at lumapit sa kanila. Hindi ako komportable ngayong andito ulit ang Seniora. Kinakabahan ako. I'm your mamo, your daddy's mother, pagpakilala ng matanda. Mommy, tila humihingi ng tulong sa akin si Miggy nang tumingin ito sa akin. Si Lola, baby, tumango ako, ngumiti siya at humarap ulit sa ginang, hi mamo. Ang bait na bata, mabuti na lang at hindi nahawa sa babaeng nagpalaki sa kanya. Pagpaparinig niya sa akin, kinagat ko na lamang ang aking lobby at hindi kumibo, kitang-kita ang ebidensyang hindi ako magugustuhan ng ginang kung sakaling ipapakilala ako ni Miguel sa ina. Hoy babae, dalhin mo kami ng bata sa room niya at sasamahan ko siyang maglaro, ayoko rito at makita ang pagmumukha mo. Nasusuka ako, mapakla akong napangiti sa akin sarili, okay lang, titiisin ko ito hanggat kaya ko. After all, kami ni Miguel ang magsasama at hindi ang kanyang ina, na walang halos alam gawin kundi ang latin ako ng sobra, sana dumating na si Miguel nang may kakampi na ako.